meron. Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan. With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Tuwing Sabado, dapat sa pool ang pinag-uusapan at balitaan. Heto na ang programang Sa Pool, ang mga balita at diskusyon sa mga napapanahong isyu. DZRH Sa Pool, Sabado, kasama si Kyle Bulyas. Sa Pool, Sabado. Sa Pool, Sabado. Sa Pool, Sabado. Sa Pool, Sabado. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ulo ng ating mga balita. Sa Pool, Sabado. Mga napaulat na nasawi sa lindol sa Mindanao, umabot na sa 61. Sa Pool, Sabado. Asawa umano ni Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin, nagsalita na. Universidad dapat din umanong imbestigahan. Sa Pool, Sabado. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan na sa susunod na linggo. Sa Pool, Sabado. Stranded na mga tripulanteng Pinoy sa Strait of Hormuz. Higit 5,600 na ayon sa DMW. Sa Pool, Sabado. Kaso ng tuberculosis sa bansa muling tumataas ayon sa PhilHealth. Sa Pool, Sabado. At tauhan ng NAPOLCOM, arestado sa panibagong road rage incident sa EDSA. Sa Pool, Sabado. Yan o ang ating headline. Ako po ang inyong makakasama sa isang oras na balitaan at diskusyonan. Ito ho si Kyle Bulyas at ito ang Sa Pool, Sabado. 9:07 ho ng magandang gabi sa detalye ho ng ating mga balita. Umakyat pa sa 61 ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa matapos yanigin na magnitude 7.8 na lindol ang bayan ng Maasim sa Sarangani nitong araw ng Lunes. Ayon ho sa Office of the Civil Defense, umabot na sa 1,221 ang bilang ng mga nasugatan, habang 33 katao naman ang napaulat na nasawi. Samantala, aabot naman sa higit 1,500 mga paaralan ang apektado ng lindol, kung saan higit 1,800 silid-aralan ang tuluyan ng nasira. Sa pagtaya naman ng Department of Public Works and Highways, umaabot na ho sa higit 1.5 billion pesos ang halaga ng iniwang pinsala ng lindol. Sa Pool, Sabado. Kaugnay po ng balitang yan, umabot na sa 8,865 na mga kabahayan ang totally damaged
Habang higit sa 36,000 naman ang bahagyang nasira dahil sa malakas na lindol sa Mindanao. Sa pinakahuling ulat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, mahigit 2,000 pamilya o katumbas yan ng higit 3,000 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center hanggang kagabi. Batay naman sa datos, umaabot sa mahigit 137,000 families o higit 553,000 na mga individual. Mula ho yan sa higit 400 barangay ang apektado ng lindol. Ang mga apektadong residente ay mula sa Regions 9, 11 at 12, gayon din sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa pool Sabado. Kaugnay pa rin ang lindol sa Mindanao, umaabot na ho sa 4,554 ang naitatalang aftershocks. Kasunod pa rin yan ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim Sarangani nitong June 8. Sa panayam sa DZRH, sinabi po ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na bumababa na ang bilang at magnitude ng mga aftershock sa mga nakalipas na araw. Mula ho sa 1,083 sa unang 24 na oras matapos ang malakas na lindol, hanggang sa 739 na lamang nitong Biyernes hanggang Sabado o June 12 hanggang 13. Ayon ho kay Bacolcol, ang pinakamalakas na aftershock ay naitala sa magnitude 6.4 na tumama ilang oras lamang matapos yumanig ang magnitude 7.8 na lindol. So in-expect naman natin yan. Usually ang decay rate ng aftershocks natin would be since the first 24 hours meron tayong 1,083. On the 10th day, meron na tayong around siguro 1,100 to 200 at most. And then on the 100th day, around 10 to around 30 aftershocks na lang. And yung numbers naman yan would decrease, and as well as the magnitude. Alinsunod nito, pinawi naman ni Bacolcol ang pangambang maaring mag-trigger ng iba pang trench ang naging paggalaw ng Cotabato Trench dahil malalayo naman ito sa isa't isa. Sa pool Sabado. Samantala, nagtungo si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa Davao Occidental ngayong kaninang Sabado ng umaga. Ayon sa DSWD, pinangunahan ni Gatchalian ang pagsusuri ng sitwasyon at inalam ang kalagayan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol. Mula Davao, tutungo rin umano ang kalihim sa Glan Sarangani para magsagawa ng on-site inspection at tiyaking natutugunan ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. 6 na araw matapos ang malakas na lindol, nananatili naman sa mga evacuation site ang mga pamilyang nawala ng tirahan sa Maasim Sarangani. Sa huling tala ng DSWD, higit 71,000 ang naipamahaging family food packs dyan ho sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soxargen. Sa pool Sabado. Alas 9:11 ho ng gabi, sa iba pa nating mga balita, nagsalita na si Effie Baldwin na nagpakilalang asawa ni Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin kaugnay ng kontrobersiyang lumitaw matapos ang pagkamatay ni Rene Baterbonia at si Divine Adilis sa Aurora. Sa isang video na kumalat online, sinabi ni Effie na ilang beses umano niyang binalaan ang Ateneo de Manila University tungkol kay Baldwin at hiniling na alisin na ito sa campus. Ayon kay Effie, sinabi niya sa pamunuan ng universidad na hindi ligtas sa mga bata sa paligid ng coach. Iginiit din niya na dapat umanong siyasati ng mga otoridad kung bakit pinayagan pa rin si Baldwin na manatiling malapit sa mga kabataan sa kabila ng kanyang mga babala. Binatikos din ni Effie ang naging reaksyon umano ni Baldwin sa insidente, kasabay ng pahayag na hindi pa umano nararapat pag-usapan ang pag-move on habang sariwa pa ang pagdadalamhati ng mga pamilya ng mga nasawi. A campaign of intimidation and silencing. Rovelyn and Elias, the deaths of your kids were not only predictable but preventable. The bodies of your kids are still warm, and he's talking about moving on. That's terrible. Please believe him. I urge the Filipinos and the police there to keep asking why
he was still allowed around children in spite of these warnings. Sa pool, Sabado. Kaugnay po niyan, hindi tinanggap ng ina ng yumaong Ateneo basketball player na si Rene Baterbonia ang paghingi ng tawad ng head coach ng Ateneo na si Tab Baldwin. Sa isang Facebook post, sinabi ni Rovelyn Baterbonia na walang anumang paghingi ng tawad ang makakabawi sa pagkamatay ng kanyang anak. Gate ni Rovelyn, dapat sabihin sa kanya ang totoong nangyari. Kinwestiyon din ito ang pagtawag ni Baldwin na aksidente ang nangyari sa kanyang anak, ngunit hindi siya binigyan ng update. O narito sa 8 minutong video speech na uploaded sa Facebook page ng Ateneo de Manila University, humingi ng paumanhin si Baldwin sa pamilya ng mga biktima. Bagamat sinubukan aniya nilang matiyak na ligtas ang lahat, aminado si Baldwin na nabigo siya bilang coach ng koponan at hindi niya napangalagaan ang tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng pamilya ni Baterbonia at Adili. Sa pool, Sabado. Samantala, walang sapat na warning signs at life vest ang resort kung saan nalunod ang Ateneo student athletes na sina Rene at Divine habang nasa team building activities sa Depacolao, Aurora. Ayon kay Municipal Tourism Officer Leticia Combis, ang tanging mga abiso na naispatan nila sa naturang resort ay house rules sa loob ng mga kwarto. Git ni Combis, wala ring nakapaskil na emergency hotline ng MDRRMO, Philippine National Police at ang Tourism Office sa nasabing resort. Binanggit din ng opisyal ang kawalan ng lisensyadong lifeguard sa pasilidad. Sabi ni Combis, may 4 na security guards ang resort na sila ring nagsisilbing lifeguard. O narito, ipinag-utos na ng pamahalaang lokal ng Depacolao ang pansamantalang pagsasara ng resort kasunod ng pagkasawi ng 2 Ateneo players. Sa pool, Sabado. Samantala, nasa 41 mga establishmento sa Baguio ang inirekomendang ipasara dahil sa mga paglabag sa smoke-free ordinance ng lungsod. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, ang mga naturang establishment ay repeat offenders ng mga regulasyon na naglalayong protektahan ng publiko mula sa pagkaka-expose sa tobacco smoke at iba pang smoking-related products sa mga ipinagbabawal na lugar. Kaugnay nito, inatasan na ng alkalde ang Permit and Licensing Division ng lungsod na magpatupad ng kaukulang closure procedures alinsunod sa ordinansa. Kabilang aniya sa mga napipintong ipasara ang 21 night restaurant and bars, 9 na sari-sari stores, 5 restaurant cafes, 3 dry goods stores, 2 entertainment centers at 1 memorial chapel. Sabi ni Mayor Magalong, ang mahigpit na implementasyon ng smoke-free ordinance ay bahagi ng nagpapatuloy na mga hakbang ng pamahalaang lokal para isulong ang public health at panatilihin ang ligtas na kapaligiran para sa lahat. Sa pool, Sabado. Babalikan ho natin ang detalye ng iba pa nating mga balita. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang ating oras, 9:16 ng gabi. This time check is... Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH.
Ray Simayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. RH sa Pool Sabado. Nagbabalik ho ang programang Sapul Sabado. Ako pa rin ang inyong nakakasama. Ito ho ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sapul Sabado. Alas 9:20 na ho ng gabi sa pagpapatuloy ho ng ating mga balita. Halong good at bad news sa ating mga motorista. Kasado na ang malakihang rollback sa presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Base ho sa 5 araw na kalakalan sa Mean of Platts, Singapore, maaring bumaba ng 4 pesos and 60 centavos kada litro ang presyo ng diesel, habang 2 pesos and 60 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Bad news naman dahil posibleng walang paggalaw o tumaas ng 20 sentimo ang kada litro ng gasolina. Paliwanag ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, bahagya lang ang epekto ng panibagong tensyon sa pagitan ng US at Iran. Sa Pool Sabado. Magsasagawa naman ng scheduled maintenance shutdown ng Malampaya Deepwater Gas to Power Project simula June 15 hanggang sa July 15. Ayon sa Department of Energy, layunin nito na matiyak ang ligtas at maayos na operasyon ng shallow water platform at onshore gas plant at maiwasan ang mga insidenteng makakaapekto sa tuloy-tuloy na supply ng natural gas sa mga power plant customer. Inaabisuhan naman ang lahat ng power plants na gumamit ng alternatibong fuel resources. Samantala, isasabay rin sa scheduled maintenance ang tie-in ng Malampaya East 1R1 at Camagot 3S3 na inaasahang magpapalakas ng lokal na supply ng natural gas. Sa Pool Sabado. Sa iba pa nating mga balita, umabot na sa higit 5,600 tripulanteng Pinoy ang nananatiling stranded sa Strait of Hormuz kaugnay ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at bansang Iran. Ayon sa Department of Migrant Workers, kabilang ang mga Pilipino sa tinatayang 20,000 international seafarers na naapektuhan ng mga operational restrictions. Patuloy namang minomonitor ng DMW ang mga barkong may sakay ng mga Pilipino upang matiyak na mayroon silang sapat na pagkain, inuming tubig, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa Pool Sabado.
Iniimbestigahan na ng Department of Environment and Natural Resources ang mga earthballing activity sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Kasunod ito ng kumalat na video online kung saan makikita ang questionableng pamamaraan ng pamumutol ng mga puno sa Rojas Boulevard bilang bahagi ng konstruksyon ng Southern Access Link Expressway project. Ang earthballing ay isang three-location method kung saan binubunot ang mga puno kasamang ugat at lupang nakapalibot dito para mapanatili itong buhay. Gayunman, makikita sa video na pinuputol mismo ang mga puno mula sa ugat kaya hindi malabong mamamatay ang mga ito. Babala ng DNR, mananagot ang mga responsable, kabilang na mga contractor at permit holder sakaling mapatunayang hindi otorisado at improperly executed ang naturang earthballing activities. Sa Pool Sabado. Samantala, muling tumaas ang kaso ng tuberculosis sa bansa, lalo na ang mga drug-resistant strain. Dahil sa hindi pagpapatuloy ng treatment ng mga pasyente. Ito ang sinabi ni PhilHealth President at CEO Edwin Mercado sa DZRH. Kaugnay ng patuloy na pagtaas ng kaso ng sakit, gayon din ang HIV cases, kasabay na iba pang lifestyle illnesses at mental health concerns. Kaya naman, para kay Mercado, mahalaga ang barangay level community health workers upang makapagbigay alam sa mga pasyente na may libreng gamot para sa mga nabanggit na sakit na alok ng insurance company at DOH upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagpapagamot. So ang pagtaas tingin namin ay una, access. Kasi nga mas marami nang nag-i-engage na mga provider at hospital. So mas marami na nga yung nakikinabang. Pangalawa, yung consciousness o yung pagkakaalam ng tao na sila ay may benepisyong makukuha. Datihan kasi lalo na yung mga tinatawag na indirect contributor, yung mga nasa informal sector na o yung mga hindi nakapagbibigay ng kanilang mga premium. Ang akala nila wala silang coverage. Pero yung universal healthcare, in-enroll sila ng gobyerno. Which is tama naman dahil dapat maging productive tayong lahat para umunlad ang ating bayan. Sa Pool Sabado. Arestado ang isang lalaki na empleyado ng National Police Commission matapos umanong bumunot ng baril ang nakabanggaang TNVS driver. Matapos itong bumunot ng baril, kasunod ng nangyaring banggaan dyan sa EDSA Mandaluyong. Kinumpirma ng NAPOLCOM na empleyado nila ang lalaki na kinilalang si Police Inspector 3 Jaime Hermogenes Hularbal Flores Jr. na nakatalaga sa Inspection, Monitoring and Investigation Service. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan, agad ipinag-utos ang pagsasagawa ng administrative investigation. Humingi rin ng paumanhin si Calinisan sa TNVS driver na sangkot sa insidente at iginiit na hindi katanggap-tanggap ang asal ng kanilang tauhan. Dagdag pa, hindi umano kukonsintihin ng NAPOLCOM ang anumang uri ng pang-aabuso, lalo't empleyado nila ang nasasangkot. Samantala, desidido naman ang DNVS driver na sampahan ng reklamo ang suspect na nakuhanan ng 9mm na baril at ID mula sa NAPOLCOM. Sa Pool Sabado. Alas 9:26 na ho ng gabi, nananatili pa rin sa loob ng Bajo de Masinloc ang floating platform na inilagay ng China ilang araw na ang nakalilipas sa kumpirmasyon ng Philippine Coast Guard. O batay ho kay PCG Rear Admiral J. Tariela, namataan pa rin ang naturang istruktura sa loob ng shoal. Ngunit lumipat na ito mula sa gitnang bahagi patungo sa hilagang bahagi ng lugar. Nangangamba naman ang National Task Force for the West Philippine Sea na posibleng bahagi lang ito ng mas malawak na hakbang ng China upang palawakin ang kontrol at magtayo ng mga pasilidad sa pinagtatalunang karagatan. Nananatili rin umano sa loob ng Bajo de Masinloc ang dalawang research vessel ng China na patuloy na minomonitor sa pamamagitan ng maritime patrols at public domain awareness campaign. Sa Pool Sabado. Samantala, tinawag naman ni Senator Francis Pangilinan ang nainsulto sa mga Pilipino ang ipinato na sanksyon ng bansang China laban kay Defense Secretary Gilbert Chodoro. Ayon kay Pangilinan, ang ginawa ng China ay hindi lang para kay Chodoro, kundi pang-iinsulto sa Pangulo, sa Estado at sa constitutional order.
Gitang senador, patuloy ito na pamimilit at intimidasyon ng China laban sa isang mas maliit na kapitbahay sa kabila ng paulit-ulit na pananakot. Dagdag pa sa pamamagitan ng pagbibigay ng parusa sa isang sitting cabinet member, binabawasan naman ng China ang sarili nitong katayuan sa komunidad ng mga bansa. Sa Pool Sabado. Sa iba pa nating mga balita, tinawag ni House Prosecution Member at Manila Representative Joel Chua na hindi patas kung papayagang makaboto ang mga senador na absent sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Chua, hindi patas para sa defense team kung papayagang makaboto ang senator judge na hindi nakakapag-participate sa trial. Giit ni Chua, paano hahatol kung guilty o hindi kung hindi naman umano narinig ang sinabi ng mga testigo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Congressman Joel Chua. Ang best na makaka-ascertain ng mga testigo ay yung korte na nagdinig ng kaso. So, ganun din po dito. Paano po sila boboto kung hindi naman po nila nakita yung testigo, hindi po nila na-assess yung demeanor, hindi po nila nakita at na-assess kung ano yung kung ito po ay nagsisinungaling o hindi. Sa Pool Sabado. Sa iba pa natin mga balita, nabawasan na ang bilang ng mga batang manggagawa sa bansa. Ayon po sa Department of Labor and Employment, mula sa 828,000 na naitala noong 2022, ito ay 509,000 na lang noong 2024, kasunod ng pinaigting na kampanya laban sa child labor. Gayon din ang mas matatag na mga programa ng gobyerno at pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor upang mailayo ang mga bata sa mapagsamantalang paggawa at matiyak na sila ay nakakapag-aral. Samantala, nanawagan naman si Labor Secretary Francis Tolentino na tumulong ang publiko sa pagsusulong ng kalayaan mula sa child labor. Sa Pool Sabado. Alas 9:30 na ho ng gabi, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa Thailand kasunod ng pagkamatay ni Princess Bachakitibaya Nerendira Debyavati. Siya ho ang panganay na anak ng royal family sa bansang Thailand. Ibinahagi ng presidente ang kanyang pakikiisa sa pagdadalamhati ng royal family at ng mamamayan ng bansang Thailand. Kinilala rin ng Pangulo ang dedikasyon ng prinsesa sa kanyang paglilingkod sa publiko at paninindigang itaguyod ang katarungan, dignidad ng tao at karapatan ng mga kababaihan. Aniya, ito ay maituturing na legacy ang iniwan ng prinsesa na di malilimutan ng mga Thailand, gayon din ang paghanga ng international community sa kanya. Sa Pool Sabado. Samantala, pinag-aaralan na ng PhilHealth ang posibilidad ng paggamit ng AI o Artificial Intelligence para sa pre-screening ng kanilang insurance claims. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni PhilHealth President at CEO Dr. Edwin Mercado na ito'y isang paraan para makatulong sa inaasahang surge ng hanggang 22 million na claims ngayong taon. Bagamat nabawasan na ang processing time ng mga claim mula sa higit 34 na araw noong 2023, naging 11 hanggang 15 days na lamang. Mas mapapabilis pa niya ito sa tulong ng makabagong teknolohiya. Ayon kay Mercado, isinusulong na rin nila ang pre-authorization at prepayment mechanism para matiyak na tamang serbisyong medikal sa sakit at singil ito gayon din para hindi maabuso ang mga karagdagang mga benepisyo. Ang example po dyan, yung laki po ng ating binabayarang benefit. Noong 2023 po ay mga 119 billion. Ngayon pong taong ito, ang projected po namin ay 378 billion. So, umaabot po na almost 250% more noong 2023. At ito pong ating unang mga hakbang ay isi-shift nga po natin yung focus natin dun sa primary care na ito po ang pinaka-importante dahil nandito po yung preventive at preemptive. Sa Pool Sabado. Samantala, good news naman, aabot sa halos 4,500 na mga aplikante ang na-hire on the spot
Para ho yan sa isinagawang simultaneous job fair sa buong bansa kahapon sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa Department of Labor and Employment, 4,476 job seekers ang natanggap sa Dole Trabaho Agad Job Fairs. Kabilang sa mga agad natanggap ang mga magtatrabaho bilang production operator, service crew, cashier, sales associate, baggers, teachers, packagers, customer service representatives, clerks at mga store clerk. Ibinigda ng kagawaran na ito ang pinakamataas na bilang ng mga na-hire on the spot mula noong ilunsad ang programa noong taong 2022. Sa Pool Sabado. Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan dito pa rin sa programang Sa Pool Sabado. Ako pa rin ang inyong nakakasama. Ito ho si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magbabalik ho tayo, ilan po ng mga paalala. Oras ho natin, alas 9:33 ng gabi. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match sa mga entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Sa Pool Sabado. Manila. Good evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Simply no place like Kamusta ho ang ating mga kababayan? Sa mga commuter, mga driver, bus driver, taxi driver, mga TNVS riders, ay ingat-ingat ho ha, kasalukuyan pong nakakaranas ng intense to torrential rain showers. Ibig sabihin malakas na buhos ng ulan na may kasama mga pagkidlat at pagkulog at malalakas na hangin ng ilang bahagi ng Metro Manila. Specifically sa Muntinlupa, Las Piñas, Pasig, Taguig, Parañaque. At kanina mayroon ding nag-comment na maulan din ngayon sa Makati area. Sinabi ho ng Pag-asa, meron hong nakataas ngayon na thunderstorm advisory at posible ho itong tumagal ng hanggang 2 oras. So ingat-ingat ho sa mga nasa labas ng ganitong oras. Ingat po sa inyong mga pag-uwi o kung saan man kayo pupunta. Sana po ay may dala kayong payong, iba pang mga panangga sa ulan, lalo kung kayo ho ay naglalakad. Bagamat nakakaranas tayo from time to time ng monsoon breaks, ibig sabihin, kasi diba dineklara na nga po na tag-ulan, pero from time to time, parang ang init pa rin. Kumbaga, hindi masyadong maulan. So parang nasaan daw ba yung habag? Yung ganito pong period, ito po yung tinatawag nating monsoon break. Ibig sabihin, mahina yung epekto, pero rainy season pa rin ho. Nakakaranas pa rin tayo ng mga localized thunderstorms. Ayan. So yung mga nabanggit ko pong syudad o lugar dito po sa Metro Manila, hindi lang naman ho dyan lang uulan. Ibig sabihin ho, posible ho maka-apekta sa mga karatig na lalawigan at syudad. Ayan, ingat-ingat ho at stay safe. At kamusta naman ang inyong long weekend? Sana all, di ba, may long weekend. Pero, Pero syempre, ganun talaga kapag kailangan maghanap buhay,
wala tayong long weekend. Pero kahapon, no, nagdiriwang po natin ang ika-128th anniversary ng ating kalayaan, ang Araw ng Kalayaan. Of course, pinangunahan ho ni Pangulong Marcos yung flag raising activity dyan po sa Rizal Park, Luneta. At simultaneous ho ang mga naging aktibidad. So meron ho dyan sa Baraswain Church, meron din po sa Aguinaldo Shrine, dyan ho sa Kawit, Cavite. Meron din ho sa dyan ho sa isang memorial sa Manila North Cemetery sa lungsod ng Maynila. At syempre binigyan ho natin, no, inalala ho natin yung mga naging sakripisyo ng ating mga bayani para ho makamtan natin ang kalayaan ng bansa. At kasabay ho niyan sa talumpati po ni Pangulong Marcos, hinihikayat niya tayo mga Pilipino na maging kumbaga maging matalino tayo, maging marunong sa pag-alam ng katotohanan. At of course, patuloy ho nating mahalin at ipaglaban ng ating bansa. So sa panahon ho ng information overload at pagkalat ng disinformation, hinihikayat tayo na maging critical, maging matuto tayong maging aware. 'Di ba? I understand na napakainit ho ng politika sa ating bansa, lalo na ngayon, 'di ba? Hating-hati ang mga Pilipino. I'm sure marami sa inyo ang hindi agree sa lahat ng sinasabi ni Pangulong Marcos at meron din naman na agree sa kanya. Pero syempre doon tayo sa gusto ko lang segundahan yung sinasabi dito na sa panahon ng disinformation at information overload, ano man ang inyong kung kanino man kayo kampe, diba? Sabihin na natin gano'n, kung kanino man kayo kampe, matuto pa rin sana tayong mag-decipher, diba? Mag-discern. Kailangan alam natin kung ano yung fake news at ano yung tamang balita, tamang impormasyon. So again, ano man ang inyong pinaniniwalaan, kanino man kayong politiko kampe, ano man ang inyong ideolohiya na isinasabuhay, ang mahalaga ho, hindi ho tayo naniniwala sa fake news. Diba? Kasi ang ngayong ipinagdiriwang natin ng Araw ng Kalayaan, kailangan malaya tayong malaman, diba? Kung ano yung totoo at ano yung hindi. Diba? Katulad ho niyan, ang pagdiriwang ho natin ng Araw ng Kalayaan kahapon, bagamat mukhang generally peaceful, nagkaroon pa rin ng tensyon, diba? Specifically dyan sa bahagi ng Calao sa lungsod ng Maynila, sapagkat hindi naman palaging pinagdiriwang ang ganitong mga programa ng sa pamamagitan lang ng mga selebrasyon, ng mga pag-aali ng bulaklak. Yan din ho ay sinasalubong ng kilos protesta dahil ito po yung paraan nila para ho raise yung kanilang mga panawagan, di ba? Para mas marinig pa. Hindi lang ng mga nakaupo sa pwesto ng mga matataas na opisyal. Ito ay para din marinig ng mga ordinaryong Pilipino. Katulad ho ng kanilang mga panawagan, of course, yung pagwawakas ng korupsyon, specifically yung flood control scandal. Karapatan din ng mga manggagawa at kalayaan natin, of course, yung issue pa rin sa teritoryo, katulad kanina, nabanggit ho natin sa ating balita, na nandun pa rin, 'di ba, sa Baho de Masinloc yung floating structure ng bansang China. Actually nitong nakaraang Biyernes, kung hindi ako nagkakamali, nakapanayam natin ng isang legal expert, 'di ba, isa sa professor na eksperto ho sa issue ng maritime concerns. 'Di ba? Nagbabala ho siya na kailangan nating maging listo
kailangan aware tayo dun sa nangyayari dyan sa Baho de Masinloc. Dahil sa ngayon, nakikita ko natin floating structure lang yan. Pero hindi kasi ito yung unang beses na nangyari ito. So kailangan ho siyang bantayan ng maigi. Diba kasi baka kalaunan hindi natin napapansin, masyado tayong naging kampante. Meron na namang artificial island na naitayo sa loob ng ating exclusive economic zone. So dapat hindi ho natin hayaan na mangyari yan. At maging mapagmasid ho tayo, diba? Sa tenga, mga jeepney mong nagliliparan. Mga babae. Kahapon ho, kapansin-pansin din, di ba? Habang may nagdiriwang ng kalayaan, meron din na nagmamarcha. Di ba? Upang ipaalala na minsan kailangan tayong gisingin sa realidad. O yung sinasabi nila na, o kino-question, di ba? Sinasabi nila, itinatanong nila, malaya nga ba tayo? O mahaba lang yung tanikala? Diba? So, in reality, magkakaiba ho tayo ng, ng definisyon ng salitang kalayaan. Siyempre, yung pagdiriwang natin, nakaangkla ho yan doon sa kasaysayan natin, diba? Yung paglaya ng Pilipinas sa kamay ng mga colonizers. Pero ngayong 2026, kailangan hindi lang tayo doon malaya, di ba? Kabilang ho dyan yung kalayaan para sa ating mga manggagawa. Kailangan malaya tayo mula sa korupsyon. Kailangan meron tayong peace and order, di ba? Kailangan secured yung ating national security. So hindi ho siya yung parang one size fits all na konsepto. At ngayong linggong ito, napakarami hong nangyari. Actually, nakakalungkot sa pagbubukas ng klase nitong June 8, sa bahagi ho ng Mindanao, maaga hong naudlot yung kanilang pasukan sapagkat sila po ay niyanig ng napakalakas na lindol. Yung pagtama ho ng magnitude 7.8 na lindol sa bahagi po ng Maasim, Sarangani. Diba, sabi nga ho ng ating mga kaguruan, iniligtas ho sila ng watawat ng Pilipinas sapagkat nangyari ho yung lindol sa kasagsagan ng flag raising ceremony. So ibig sabihin, nakapwesto na yung mga bata sa school grounds. So in a way, mas naging madali yung pag-evacuate. Ayan, nakikita nyo po sa ating RHTV. Diba? Kung imaginein na lang ho natin kung nasa loob na ng classroom yung mga bata nakakalungkot ho. Kasi imagine, syempre yung mga bata excited po sila sa pagpasok, bago yung kanilang mga gamit sa school, bagong uniforme. Pero ganyan yung mangyayari. At sa latest data po mula sa Office of the Civil Defense, umakyat pa po sa 61 ang bilang ng ating death toll. Pero ho, ito ay sumasailalim pa sa balidasyon. Bukod po dyan, tumaas din yung bilang ng injured. Pero bumaba naman yung bilang ng mga napaulat na nawawala. So ano po yung dapat nating maintindihan dito o makita, di ba? Kasi syempre, lumutang din dito yung usapin na paano kung sa Metro Manila yan nangyari. Imagine yung pinaghahandaan ho nating the big one, yung paggalaw o pinangangambahang paggalaw ng West Valley Fault. Magnitude 7.2. Yan ho yung magnitude na pinaghahandaan ho natin dito sa Metro Manila. At yung bahagi ng northern part ng Metro Manila at southern part, kasi yun yung mahabang linya ho, yung West Valley Fault, 7.2 na lindol po yan. So kung ikukumpara natin, lubhang mas malakas yung nangyari sa Sarangani sapagkat yan ho ay 7.8. So ayan, katulad ho ng sinasabi sa atin ng mga otoridad, mag-participate ho tayo sa ginagawa nating nationwide earthquake drill. Isa ho itong wake up call na naman, 'di ba, sa ating mga otoridad
kung gaano ba tayo kahanda kapag sa pagtama ng mga ganitong uri ng kalamidad, mga malalakas na lindol. Kasi sa mga ordinaryong Pilipino, napakadali naman ho ituro ng duck, cover and hold. Diba? I mean, syempre nakakapanik. Normal naman yung pagpapanik, pero kaya nga ho tayo nagsasagawa ng drills, whether unannounced or unannounced surprise na mga drill, para ho maramdaman ho natin, di ba? Kung ano yung o matutunan natin ano yung mga dapat gawin. Syempre pinakauna dyan yung hindi ka dapat magpanik. Pero hindi ho yan sapat, ano? Sapagkat kailangan matiyak din yung structural integrity nung ating mga kinatatayuan, yung ating mga gusali kung saan ho tayo nagtatrabaho. Yung mga paaralan natin sa bansa, katulad yan, may shortage tayo sa classroom pero lalo pang nasira. Nasa 1,800 plus yung nasirang silid-aralan. So dagdag na naman yan sa backlog. So ayan, kapag may mga earthquake drills ho tayo, sana ho ay seryosohin ho natin. At sa panig ho ng mga law enforcement agency, sa mga mahawak ng buwisang bayan, sana ho mag-invest pa tayo, 'di ba, para sa disaster preparedness, sa emergency response, at sa panig ho ng mga sa mga lokal na pamahalaan, community level, barangay level. Kailangan ho ready ho yung ating komunidad sa mga ganitong uri ng sitwasyon. Bukod po dyan sa lindol sa Mindanao, isa rin sa napakalungkot na na balita na yumanig actually sa ating lahat, kasi parang siguro sa panig ng iba parang nagulat din sila kung bakit ganito kalaki yung impact nitong pagkasawi ho nung dalawang student athlete ng Ateneo de Manila University, yung kanilang men's basketball team. So, meron hong dalawang nalunod dyan sa kanilang team building activity sa Dipaculao, Aurora. At sila ho ay nalunod matapos umanong tangayin ng malakas na current, diba, habang lumalangoy. At hanggang ngayon, ongoing pa rin ang investigation. Pero ano ba yung mas malaki ho yung parang naging impact nito, especially sa buhay ng mga student athletes. Kung masisilip po natin dyan, paano ba tinatrato yung ating mga student athlete? Baka tulad nga nung sinasabi sa social media, pinagkatiwala nung magulang ang kanilang anak doon sa management ng paaralan. Kasi syempre yung mga ganyan, yung mga ini-scout ng mga atleta mula sa mga probinsya, specifically yung mga rising stars, ika nga, ng palarong pambansa, sila ho ay ini-scout, diba? Ino-offeran sila ng scholarship, ng iba pang mga incentives kapalit ng kanilang paglalaro, diba? Para sa kanilang paaralan, para i-represent yung kanilang paaralan. At hanggang sa ngayon, actually, inuulan ng batikos yung pamunuan ng Ateneo de Manila University, at of course, yung head coach ng men's basketball team na si Tab Baldwin. So hanggang sa ngayon at hindi pa natin alam kung ano ba yung kahihinatnan ng mga investigasyon, sapagkat marami na hong involved. So bukod ho sa investigasyon ng Philippine National Police, diba, hininga na rin ng tulong ang NBI, ang Department of Justice, pati ho yung Philippine Sports Commission. So sana magkaroon na ng ng development. At tayo ho ay buong pusong nakikiramay sa mga naiwang kaanak ho nung dalawang student athletes, sina Rene at si Divine. At nakakalungkot, sana ay hindi lang puro statement din, sana may konkretong action din mula sa university o sa Ateneo de Manila University. Magandang gabi muna sa ating viewers, mga tambay sa ating Facebook Live. Ayan, dumadami na sila. Magandang gabi kay Ma'am Ria Soto, kay RF Bausa, kay
Señorico El Garico. Ayan, good evening. These are H kay Kuya JP Acuña at sa kanyang family. Ayan, sa Team Tangos South, Navotas City. Magandang gabi sa aking parents dyan sa Laguna na maulan din daw. Ayan, kay Miriam Navarro. Ayan, good evening po. Kay Mon Rods, magandang gabi. Happy Baragatan Festival sa Palawan 2026. Starting kahapon, June 12 hanggang sa 23. Ayan, pagbati mula kay Edmundo Madarcos Rodriguez ng Lukbuan, Magsaysay, Palawan. Good evening din po kay Rostin Andre Meya. Ayan. Last time daw sino daw ang kasama naglalaro sa Wow OK Challenge. Ayan, napanood nyo pala yung video ni Sister Al. Ayan, good evening kay Ate Beth Gray. At kay Edilberto Manggawang. Ayan. Maraming salamat ho sa pagtutok ninyo sa ating programa dito po sa Sapul Sabado. Magkarinigan ho tayo tuwing Sabado pa rin ng gabi. Dito po sa DZRH sa tuwing alas 7 ng gabi sa programang Hanap Buhay Diaries. At of course, dito po tuwing alas 9 ng gabi sa Sapul Sabado. Sapul Sabado. Sa pangalan ho ng buong pwersa ng DZRH, sa ating radio tech, sa ating television tech, ako po ang inyong nakasama sa isang oras na balitaan at diskusyonan dito po sa Sapul Sabado. Ito po si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bye! Susunod ho ang programang Gabi ng Misteryo. Oras natin, 1 minuto bago mag alas 10 ng gabi.